Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang The Billionaire Shotgun Marriage sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Jacob Altamonte, a playboy billionaire who always paint the town red. He never settled for one woman and stay away from long and serious relationship. Every time na nagiging seryoso at clingy na ang babae, he immediately dumped her after witnessing how love destroy his friends. Marriage and love is a big no for him. Royal Dominguez, a well-disciplined and innocent lady who grew up in a stern and conservative household, being the daughter of high-rank officials. Dahil sa isang gabing kalukuhan ni Jacob at dahil sa pagtakas ni Royal sa panganib, ay nag-cross ang landas nila na humantong sa shotgun marriage. Pero ipinangako ni Jacob sa sarili na panandalian lang ang kasal at gagawin niya ang lahat, makawala lang sa kasal na pinakaayaw niya. Pero kaya niya nga bang gawin iyon? Muli po nating tunghayan ang isang kwento ng pag-ibig na inyong kapupulutan ng aral sa mga kwento ni Angelina. Sa pag-ibig walang pwedeng sumukat nito, kundi ang taong nakakaramdam nito kung gaano kabilis at kalalim ang isang pag-ibig. Hindi dahil ngayon mo lang nakilala ay hindi na ito wagas. Matagal mo nang kilala at matagal mo nang kasama ay ito na ang tunay na pag-ibig. Ang makakapagsabi lang nito ay ang taong handang harapin ka at panindigan ka. Maingat na naipark ni Royal sa isang natitirang slot sa parking lot ng isang condominium buildings ang kanyang kotse. 9:00 ng umaga ang appointment niya sa isang client. Pero 8:30 pa lang ng umaga ay dumating na siya dahil aabangan pa niya ang truck na magdi-deliver ng in-order niyang furniture para sa kanyang client. Tinawagan niya ulit ang shop para ma-double check kung paparating na ang delivery. Ayaw kasi niya ng late. Pinapahalagahan niya ang pagiging on time dahil ayaw niya na nag-aaksaya ng oras nang dahil sa paghihintay. At sumusunod siya sa schedule dahil ito ang kanyang kinalakihan. Yes, this is Royal. I make a follow-up para sa delivery ng furniture na naka-schedule ngayon. Ang usapan natin di ba 8:30 nandito na ang deliveries? Ang tanong ni Royal na hindi maitago ang irita sa boses. Ma'am, tinawagan na po namin yung magdi-deliver. Mga 5 minutes na lang po. Nandiyan na sila sa location na binigay ninyo. Ang sagot ng personnel na kausap niya sa kabilang linya. Alright, 5 minutes, it is. Ang sagot ni Royal bago ini-off ang kanyang phone. Muli siyang pumasok sa loob ng kanyang kotse. Kinuha ang kanyang press powder sa bag at tiningnan ang sarili sa salamin nito. Hindi naman siya masyadong maarte sa itsura. Hindi nga siya naglalagay ng makeup. Nude lip tint lang ang pinapahid niya sa kanyang labi sa tuwing kailangan niya magpunta sa isang okasyon. Pero kung trabaho naman, hindi siya nag-aabalang mag-ayos ng sarili. Mas importante sa kanya na maayos ang kanyang buhok na natural na kulot, malinis at maayos ang kanyang damit, at ang tanging luho niya sa katawan ay ang pabango. Naka-high ponytail ang kanyang kulot na buhok at suot niya ang kanyang usual na working clothes, white t-shirt, faded jeans at sneakers. Sa itsura niya ay di mo siya mapagkakamala na 26 years old at mukha lang siyang teenagers. Being the daughter of high-rank officials ng PNP, none other than the chief of police. Bilang anak, namuhay sila ng simple lang. Since naging active ang ama niya sa pagsugpo ng iligal na droga, kahit pa man noon, hindi pa ito PNP chief. Malinis ang pangalan, mataas na integridad, ang itinanim sa kanya ng kanyang ama. Pero kaakibat ng mataas na posisyon ng kanyang ama sa gobyerno, ay ang kaligtasan nilang pamilya. Pumanaw na ang kanyang ina. 1 taon na ang nakakalipas at bilang nag-iisang anak at natitirang pamilya ng kanyang ama,
mas kailangan nilang mag-ingat. Isang beses pa lang siyang nakita sa telebisyon at iyon noong itinalaga ang kanyang ama bilang hepe ng PNP. Mula noon ay halos di na niya nakikita ang ama dahil na nga rin sa seguridad nilang dalawa. Pero kahit hindi sila madalas na nagkikita, ay palagian naman siya nitong tinatawagan para siguruhing naligtas siya. 5 minuto na ang nakalipas at ilang sandali pa nga ay dumating na ang delivery ng furnitures. Agad siyang lumabas ng kotse at hinintay niya na makaparada ng tuluyan ang truck. Sa kaniya ito pinagbuksan para ma-check ang furniture na nasa loob. Kinuha niya ang kanyang kopya ng delivery sheet pero hindi pa niya iyon pinipirmahan hanggat hindi pa siya sigurado na na-deliver ang lahat at malalaman lang niya ito kapag nailabas na ang lahat ng gamit na nasa loob. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Royal. 2 minutes before 9. Tinawagan niya ang kanyang client para sabihing na dumating na sila at humihingi na sila ng permiso na makaakyat sa unit nito para maiayos ni Royal ang mga gamit sa loob. Nang makuha na niya ang susi sa front desk ng kondo, hinanap niya agad ang malaking elevator ng kondo kung saan isasakay paakyat ang mga malalaking gamit. At tulad nga ng ibinili ni Royal, ang nasa buka ng mga gamit sa loob ng truck ay ang unang ipapasok niya sa loob at iyon ang mga gamit sa bedroom. Agad na dinala pataas ang king-sized bed. Isinakay nila iyon sa elevator. Medyo nahirapan lang sila sa koridor dahil may kalakihan ang bed frame na nasa kalagitnaan na sila ng koridor at ilang pinto na lang bago ang unit ng client niya nang biglang bumukas ang pinto ng isang unit. Dahil sa nagmamadali ang lalaking palabas ng silid, ay mabilis itong lumabas ng pinto at hindi nito naiwasan ang paa ng bed frame kaya tumama ang noo nito sa kahoy. The fuck! Ang sigaw nito dahil sa sakit na natamo mula sa pagkakauntog. Nabigla si Royal sa nangyari at agad niyang sinilip ang lalaki na hawak-hawak ang noo nito. Out of the habit, she pushed her eyeglasses closer to her eyes. I'm sorry. Tanging nasabi ni Royal. Sorry? Nagkabukol ako sa noo? Sorry lang ang masasabi mo? Ang galit na sagot nito sa kanya. Royal was always calm. Hindi siya nagpapadalos-dalos sa mga sinasabi at ikinikilos niya. Lumaki siya sa lahat ng ikinikilos niya has to be measured and thought of. But at the moment, hindi niya malaman sa sarili kung bakit gusto niyang patulan ng maanghang na salita ang lalaki. Na ito naman ang may kasalanan kung bakit ito nauntog. I'm sorry sir, pero ikaw ang hindi nakatingin sa dinaraanan mo. You should have been more careful. Ang kalmado pero mariing sagot ni Royal. You know what? Sabi nito. Pero napahinto ito nang tiningnan nito ang suot na relo. Fuck! Ang bulong nito. Pasalamat ka at nagmamadali ako. Ang galit pa rin na sabi nito sa kanya. Hindi na muling nagsalita si Royal. Hinayaan na lang niya ang lalaki sa huling salita nito. Sinundan na lang niya ng tingin ang nagmamadaling lalaki paalis. Madilim na nang matapos si Royal sa pag-aayos ng condo unit ng kanyang client. Iniwan niya muli ang susi sa front desk at lumabas na siya ng building. Nasa loob na siya ng kotse nang marinig niya ang tawag sa kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim nang makita kung sino ang tumatawag at medyo kinakabahan siya. She always felt that way. Yes, Daddy, ang bungad niya rito. Nasa kondo ka pa rin ba? Ang tanong agad ng kanyang ama. Alam kasi nito ang lahat ng ikinikilos niya dahil sinasabi rin naman niya ang lahat ng aktibidad niya sa buhay. His dad always keep on her track. Simula pa lang nung bata siya. Kung kailan aktibong pulis ang kanyang ama sa pagsugpo ng kriminalidad at drugs sa lugar kung saan man ito madestino. Kaya naging kilala ang kanyang daddy sa pagiging magaling at matinong pulis. Kapalit nito ang hindi normal na buhay para sa kanilang pamilya. Lumaki siya sa kumbento at nakalabas lang siya ng high school na siya
Pero sa isang exclusive school for girls siya nag-aral. Ngayon 26 years old na siya. Ngayon lang niya naranasan ang kumilos na mag-isa. Pero kailangan pa ring i-monitor ng kanyang daddy ang bawat galaw niya. "Dad, pauwi na po ako," ani ni Royal at tiningnan ang oras sa suot na relo. 7:00 na ng gabi. "Baka dumaan po ako sa isang fast food chain para kumain," ang dugtong pa niya. "Baka?" sagot ng kanyang ama. Ayaw nitong ang mga sagot ay walang kasiguraduhan. "Kakain po muna ako sa burger joint. Magdi-dinner na po ako," ang muli niyang sagot. "Dito ka na mag-dinner. Magpapahanda ako ng kakainin natin. I want to talk to you," ang utos nito sa kanya. Bago nito pinutol ang pag-uusap nila. "Sige po," bulong ni Royal. Kahit wala na siyang kausap, napabuntong hininga si Royal. Minsan yata, nakalimutan ng kanyang ama na anak niya ang kausap at hindi pulis. Kinuha niya ang alkohol at nagsanitize ng kamay, kasama ang panlinis ng salamin. Rutina niya iyon. Kailangang laging malinaw ang kanyang salamin. Saka pinaandar na niya ang kotse at nag-drive siya sa direksyon ng Camp Crame. "Jacob, muntik ka na namang malate kanina," ang sabi ni Dave kay Jacob habang umiinom sila ng beer sa isang malapit na bar sa kanilang office. "I'm sorry, buwisit kasi yung babaeng yun. Naghahakot ng gamit kanina pataas ng building," ang sagot ni Jacob bago lumagok ng beer sa bote. Sabay himas sa noo niya na umimpis na ang bukol. "Bakit ba kasi hindi ka na magtino?" ang tanong ng kaibigan sa kanya. Jacob snorted dahil sa sinabi ng kaibigan. "What? Hindi porket nag-work sa iyo ay magwo-work din sa akin, pre," sagot ni Jacob habang umiiling. "You are not getting any younger. You should find a girl and settle down," ang giit ni Dave sa kanya. "May kapatid ba si Elise?" ang pabirong tanong ni Jacob. Mariing tinitigan siya ni Dave dahil sa kanyang sinabi. Saka lang niya napagtanto na patay na nga pala ang kapatid nito at dahil sa kapatid na iyon ni Elise ay nagkaanak at nagkakilala sila ni Elise. "Sorry," ang sagot ni Jacob. "Pero pre, alam mo naman na hindi para sa akin ang love life and much more, settle down," ang giit ni Jacob. "Why? Dahil sa nangyari sa akin?" ang tanong ni Dave sa kanya. Hindi sumagot si Jacob at nagpatuloy lang sa paglagok ng alak sa bote. Napabuntong hininga si Dave. "Pre, hindi naman sa lahat ng bagay ay pare-pareho tayo ng karanasan. Malay mo naman, sa unang pag-ibig mo pa lang, ayun na rin ang forever mo," ang sabi nito sa kanya. "Nagiging makata ka na, pre," ang sagot ni Jacob. "Nga pala, kumusta ang inaanak ko?" ang tanong niya para maiba ang topic ng kanilang usapan. "Kumusta si Elise?" "Si Ivan," ang tanong ni Jacob. Batid ni Dave na iniiba na ni Jacob ang usapan. Hindi pa talaga handa ang kaibigan sa pag-settle down, ang sabi ni Dave sa sarili. Pansin agad ni Jacob na nagliwanag ang mukha ng kaibigan sa tuwing na pag-uusapan ang pamilya nito. Ayun, ang laki-laki na ng tiyan ni Elise. Si Ivan naman, grabe, hindi namin namalaya na lumalaki na, ang masayang sagot ni Dave. Mariing tinitigan siya ni Dave dahil sa kanyang sinabi. Saka lang niya napagtanto na patay na nga pala ang kapatid nito at dahil sa kapatid na iyon ni Elise ay nagkaanak at nagkakilala sila ni Elise. "Sorry," ang sagot ni Jacob. "Pero pre, alam mo naman na hindi para sa akin ang love life and much more, settle down," ang giit ni Jacob. "Why? Dahil sa nangyari sa akin?" ang tanong ni Dave sa kanya. Hindi sumagot si Jacob at nagpatuloy lang sa paglagok ng alak sa bote. Napabuntong hininga si Dave. "Pre, hindi naman sa lahat ng bagay ay pare-pareho tayo ng karanasan. Malay mo naman, sa unang pag-ibig mo pa lang, ayun na rin ang forever mo," ang sabi nito sa kanya. "Nagiging makata ka na, pre,"
ang sagot ni Jacob. Nga pala, kumusta ang inaanak ko? Ang tanong niya para maiba ang topic ng kanilang usapan. Kumusta si Elise? Si Ivan? Ang tanong ni Jacob. Batid ni Dave na iniiba na ni Jacob ang usapan. Hindi pa talaga handa ang kaibigan sa pag-settle down, ang sabi ni Dave sa sarili. Pansin agad ni Jacob na nagliwanag ang mukha ng kaibigan sa tuwing na pag-uusapan ang pamilya nito. Ayun, ang laki-laki na ng tiyan ni Elise. Si Ivan naman, grabe, hindi namin namalaya na lumalaki na, ang masayang sagot ni Dave. Mabuti at sinamahan mo ako ngayong gabi, ang sabi ni Jacob sa kaibigan, na bihira na rin niyang makasama. Sandali lang ako, kailangan kong tulungan si Elise na mag-alaga kay Ivan. At malapit na nga ang due date niya. Anytime, pwede nang lumabas ang future inaanak mo. Kahit pa nandun na ang mama ni Elise sa bahay, ay gusto ko pa rin ako ang nag-aalaga sa anak ko, ang sagot nito. Then umalis ka na, ikamusta mo na lang ako sa inaanak ko at kay Ivan, saka kay Elise, ang bili ni Jacob sa kaibigan, na tumayo na para umalis. Thanks pre, bukas, please, don't be late, ang huling sinabi nito. Bago ito nagmamadali na umalis ng bar. Naiwan si Jacob sa lamesa, then maya-maya ay kinuha niya ang kanyang phone. He scrolled his contacts. Naghahanap siya kung sino ang pwede niyang makasama ngayong gabi. Wala naman siyang sakit na hindi siya makatiis ng walang sex. It's just that somehow he's seeking for companions just for an hour or the whole night. Aminado naman siya na kahit papaano ay gusto rin niyang may makasama sa bahay, pero panandalian lang. Ayaw niya ng pangmatagalan. Ayaw pa rin niya na maranasan ang nangyari sa kaibigan na halos nawala ang pagkatao nito. Nang may makita na siya na pangalan na sa tingin niya ay game sa gabing iyon, agad niya itong tinawagan at pinapunta sa kanyang kondo. Good evening ma'am, ang bati kay Royal ng mga pulis sa kanyang pagpasok niya ng vicinity ng Camp Crame. Halos araw-araw o gabi-gabi siyang nagpupunta rito, kaya kilala na siya ng mga ito. Tumango-tango naman si Royal at matipid na ngiti ang kanyang isinagot sa mga pagbati nito. Mabilis siyang naglakad patungo sa tinutulong bahay ng kanyang ama sa loob mismo ng Crame. Papalapit na siya sa pinto nang bumukas iyon at lumabas ang isang opisyal na pulis. Nang makita siya ng isang high-ranking officials din ng PNP, ay isang malapad na ngiti ang isinalubong sa kanya nito. Pagandang gabi Royal, ang bati sa kanya ng matandang opisyal na mas bata lang ng kaunti sa kanyang ama. Magandang gabi rin po General Mauricio, ang kanyang bati rito. Tapos na kami mag-usap ng iyong daddy, ang sabi sa kanya nito. Salamat po, ang matipid niyang sagot sa matanda na binuksan ng husto ang pinto para sa kanya. Pumasok na si Royal sa loob at mula sa pinto ay dinig niya agad ang malakas at maotoridad na boses ng ama. Nakatalikod ito at may kausap sa telepono. Mukhang importante ang pinag-uusapan nito. Kaya nanatili lang siyang tahimik at nakatayo sa isang tabi. Maghihintay siya na i-acknowledge ng ama bago siya tuluyang lalapit dito. Napansin niyang naka-uniforme pa ang ama. Malamang ay kauuwi lang din ito. Peste, di na mabawasan ang pulis Scalawags. Nadagdagan pa. Imbestigahan niyo iyan dahil malaking banta iyan sa atin. Ang operasyon bukas, kasado na ba? Ang narinig niyang tanong ng ama. That's good. Bukas natin pag-uusapan iyan, ang huling sabi nito. Bago pinatay ang telepono, saka ito humarap sa kanya. Royal, halika. Dito tayo sa dining, ang utos sa kanya nito. Agad namang sumunod si Royal sa ama. Tahimik lang siyang naglakad sa likuran nito. Maupo ka, ang sabi nito sa kanya at agad naman siyang tumalima. Napansin niya na may nakahanda ng pagkain sa lamesa. Siguro ay pinahanda na iyon ng kanyang daddy kanina. Naupo ang kanyang daddy sa head ng 4-seater ng dining table.
Maliit lang ang bahay na tinutuluyan ng ama sa loob ng trame. Sapat lang para sa nag-iisang general na naninirahan doon. Hinintay nilang magsimula ang amas na kumuha ng pagkain nito. May 2 ulam na nakahain sa lamesa, isang prito ng isda at isang ensalada at mainit na kanin. Nang naglagay na siya ng kanyang pagkain sa plato, ay naalala niya na di pa pala siya nakakapaghugas ng kamay. "Dad, excuse lang po," ang sabi niya sa ama. "Saan ka pupunta?" ang tanong nito sa kanya. "Maghuhugas lang po ako ng kamay," ang mahinang sagot niya. Napabuntong hininga ang kanyang daddy at kumunot ang noo. Tanda na hindi nito nagustuhan ang gagawin. "Dapat kanina mo pang ginawa iyan. Hindi yung kung kailang nakaupo ka na, saka ka patatayo ulit para lang maghugas ng kamay," ang sagot nito sa kanya. "Pasensya na po, Dad," ang mahinang sagot niya. "Sige na," ang sabi ng ama. Saka lang siyang tumayo para magpunta sa kitchen counter para maghugas ng kamay. Saka siya mabilis na bumalik at naupo ulit. Halos matapos na silang kumain, pero nanatili lang na tahimik ang paligid. Hindi katulad ng ibang pamilya na maingay sa harapan ng hapag. Kung may kwentuhan, tawanan at minsan ay nag-aaway pa. At yun ang gusto ni Royal. Gusto niyang maranasan ang ganoong pamilya. "How's your work?" ang simulang tanong nito sa kanya nang matapos na silang kumain. "It's okay, Dad. I just finished furnishing a unit sa isang kilalang condominiums dito sa Quezon City," ang sagot ni Royal. Tumango-tango lang ito. Kahit minsan ay walang lumabas na word of praise sa mga labi ng kanyang ama para sa kanya. "Pinapunta kita rito dahil may sasabihin ako sa iyo. At importante ito," ang sabi ng kanyang ama sa kanya. "Ano po iyon, Dad?" ang magaling niyang tanong. Minsan tingin ni Royal sa sarili ay isa pa ring maliit na bata sa tuwing kasama niya ang ama. "You're going to be married." Hindi alam ni Royal kung ilang segundo na siyang nanatiling nakadilat at nakanganga sa harapan ng kanyang daddy. Pero natulala siya nang marinig ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Surely hindi ito seryoso. Wala nang mga arranged marriage ngayon. Hindi ba? Hindi ba at mga incheck lang ang gumawa nun? Hindi ba siya nakatulog sa kotse niya sa pagod at nanaginip siya ngayon? Ang tanong ni Royal sa sarili. "Royal," maotoridad na sabi ng kanyang ama. "Isara mo ang bibig mo." Ilang beses pang kumurap ang mga mata ni Royal bago niya na-focus ang kanyang atensyon sa ama. "Sorry, Dad, pero tama po ba ang narinig ko? Ikakasal ako?" ang di makapaniwalang tanong ni Royal na ngayon lang niya ginawa sa ama at kita niya ang disgusto nito sa kanyang ginawa. "Hindi pa naman siguro nagkakadiferensya ang pandinig mo. Pero sige, para lang marinig mo ulit, ikakasal ka na," ang mariing sabi nito. "Pero Daddy, ngayon pa lang po ako nagsisimula na mamuhay na nag-iisa. Ngayon pa lang po ako gumagawa ng pangalan para sa sarili ko. Please po, huwag niyo po itong gawin," ang pagmamakaawa ni Royal. Nagsinggasing ang kanyang daddy. Pangalan? Kilala na ang mga Dominguez sa pagiging tapat, marangal at malinis. Ano pa bang pangalan ang gusto mong ipakilala? Hindi nakasagot si Royal. Hindi na ba siya makakaalpas sa kontroladong buhay ng kanyang ama? Ang halos desperadong tanong niya sa sarili. "Pwede ko po bang malaman kung sino ang lalaki?" ang tanong niya, na tila ba isa siyang robot dahil walang emosyon ang kanyang pagsasalita. Biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang ama nang nagpakita siya ng interes o sadyang alam na nito kung ano ang isasagot dahil alam naman ng kanyang daddy na hindi niya ito kailanman sinuway. He's the oldest son of General Mauricio, a PMer, at he's a member of Philippine Marine. He's Captain Diego Mauricio, quite a man of integrity also. He's a perfect man for you, Royal, ang sabi ng kanyang daddy. Nanlambot ang buong katawan ni Royal. Wala sanang problema kung mag-aasawa siya, kahit hindi pa niya ito mahal. Pero isang sundalo, kung ang buhay nga nila ng kanyang mami ay hindi naging normal dahil sa naging buhay ng kanyang daddy, ganun pa rin ba ang magiging buhay niya ulit? Ang buhay na magiging anak niya? Walang katapusan na isipin
at agam-agam na ang buhay ng asawa mo ay nasa hukay ang isang paa na maaring hindi siya umuwi pa ng buhay sa kanyang pamilya. Ibinigay ko ang address natin para sunduin ka niya bukas, kaya huwag ka munang kumuha ng kliyente para bukas at i-cancel mo muna kung may mga nakuha ka na, ang utos ng kanyang daddy sa kanya. Parang hindi na siya makapag-isip at parang nawala na rin siya ng emosyon. Tila isang robot na lamang siya na nakikipag-usap at sumasang-ayon sa kanyang ama. Pag-uwi niya sa bahay, dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto at pasalampak na dumapa sa kanyang kama. Ni hindi na niya nagawa pang alisin ang salamin sa kanyang mga mata at tinayaan niyang umagos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung maaawa pa siya sa sarili dahil sa buhay na meron siya o magagalit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya magawang sumalungat sa kanyang ama.